ipakita po natin itong balitang ito ni Banat Bay at sana nanonood ang sambayan ng Tansong Pulahan at yung mga balimbing na mga hindi maintindihan pati kasarian. Ayan, at eto na nga, eto na po yung inaantay ng ating ilang mga kababayan dahil nung tayo po ay nag-announce po na nagsalita ang Iglesia ni Cristo na tutol ho dito sa PI. Ay marami hong mga nagmagaling dyan, alam mo yun, mga mema, yung mga nagmamarunong at sinabing, wala naman sinabi sa amin. Ang bihira, oo, sabi ko nga naman hindi ko na ho kasalanan kung hindi ho kayo sumasamba. Ha? Baka gusto ninyong pumunta minsan kasi wag lang yung bitbitin yung pangalan, medyo maging aktibo naman kayo. Baka naman tiwalag na. Kaya ganyan. Anyway ho, at meron pang ibang mga vlogger naman na kesyo pinabubulaanan yung ating sinabi, fake news daw tayo. O paano ito? Ito ay isang napakatindi at napakalupit na kumpirmasyon na tayo po talaga ay hindi nagpe-fake news. Galit po tayo sa chismis at maasahan ninyo na lahat ng impormasyon na nandito sa mga banateros, sa Banat Bay, kay Coach Oli at kay Boss Dada ay pawang mga katotohanan lamang. Naintindihan nyo? O kaya banateros na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di pa kasi kayo nagtanda. Nung nakaraan, tinatawag kaming binayaran na ng mga nasa gobyerno at bumaliktad na, hindi na DDS. Tapos biglang exclusive. Nakipag-dinner sa amin si PRD. So ano yun? Binayaran na rin si PRD para maging anti-DDS, ganun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pagkatapos nun, naimbita pa tayo ng personal. Bago magsalita, si PRRD sa stage, pinatawag niya pa si Banat Bay at si Mocha. Para lang sabihin na yung sikretong sinabi ko sa inyo, sasabihin ko na ngayon. Ganyan ang tiwala ni PRD sa banateros. Tapos kayo lang, na mga kutong lupang mga nakahawak ng mikroponong mga hindi pa nagsisipilyo, mga walang aral, ang magsasabi na kami ay fake news? Sigurado kayo? So ayan, si Banat Bay, pakinggan ninyo yung kanyang report. Ito ho pakinggan nyo, pakingge. Tingnan ninyo ho itong sinabi ng mga taga-Iglesia ni Cristo sa channel mismo nila, sa kanila hong sariling network. Ito. Ayan yan kasi sinasabi ni Ninyo Buang mayroon naman silang media. Bakit hindi nila doon ipalabas? Bakit kay Banat Bay pa? Siyempre, ginagamit lang ni Banat Bay yan para umangat siya. Hoy, angat na si Banat Bay. Ando doon na si Banat Bay sa taas. Hindi niya na kailangan umangat. For your information, masasabi natin na Banat Bay is the godfather of all vloggers, political vloggers na talagang critical sa mga gunggong sa bayan. Ako na, pinoproclaim na kita, Banat Bay. At aminin nyo man o hindi, once in your life, inidolo nyo yan. Kaya nga tayo nagkakilala Kaya nga tayo nagkaibigan Dahil ang common natin, denominator natin si Banat Bay. Kaya nga kayo bumabanat ng bumabanat dahil meron kayong Banat Bay na sinusundan. So Banat Bay has been doing this for ages. Kaya yung sinasabi niya na syempre gagawin ni Banat Bay, mang-fake news yan para mag-react ang sentral sa kanya. Pag nag-react ang sentral sa kanya at pinabulaanan yung sinabi niya, di ibig sabihin pinasikat lang nila si Banat Bay. Matagal na pong sikat si Banat Bay. Si PRRD po nung presidente, sa kanya lang po nagpapa-interview, hindi sa media. For your information, lahat po kayo nakinabang sa kanya. Kaya yung sabi nga nila
Do not bite the hands that feeds you. Ito po ang Net 25. O, pasok. Ito na po, alang-alang po at doon sa mga monitor nga natin, Nelson, kasi sabi ko nga sa iyo, nagba-browse ako ng mga content creators, mga nagba-vlog, at isa po sa mga paksa na kanilang tinatalakay at nagkakaroon po ng pagkatalo-talo ngayon, ano po ba talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo sa People's Initiative ngayon? Ang tinutukoy pong People's Initiative ay itong pinirmahan Yan. at ikinakalat ng mga grupo na yung Tatanungin ko kayo. Ito real talk lang. Sinong mas kilala nyo? Si Admar at saka si Mundihar? O itong dalawan to? Sinong mas kilala nyo? Ang ibig kong sabihin, ang mga nanonood dito sa channel na to, karamihan mga membro din nila. Walang miyembro na manonood kay Kibuloy. Wala ring miyembro ni Kibuloy na manonood sa kanila. May mga mangilan-ngilan sigurong Katoliko na manonood sa kanila. Pero yung tawag dito, yung viewers nitong channel na to, mostly mga kapatiran nila. Ganun yun. So bakit pa ako dyan maglalabas ng balita? Yung mga tao rin na linggo-linggo na natin kasama sa sambahan. Yung informasyon na yun, malalaman din naman nila. So, yung sinasabi ko, hindi nyo naman kilala tong mga to. Ibig sabihin, walang nanonood dito. Sila lang nanonood dyan. Kaya yung analysis nila na may channel naman sila, bakit hindi sila dun maglabas? Ayan po ang sagot. Ang tagal na nagbabalita ng mga to, kilala nyo yan? Hindi. Bakit? Kasi hindi kayo nanonood dyan. So, pag nagbalita ako dyan tungkol sa PI, pag sinabi nila dyan na ang pamunuan ay, kita mo, hindi nyo ba nakikita yung hindi nyo nakikita yung pagkakasunod-sunod? Matapos nating i-content, matapos na mag-trending, matapos na awayin tayo ng mga tanga-tangang mga tagapagtanggol nila, tangapagtanggol hindi tagapagtanggol. Tangapagtanggol, mga tanga. Bigla silang naglabas ng ganitong statement. Bakit? Kasi nga, meron ng taong nag-aantay ng kanilang posisyon kasi nga nag-aaway-away na yung mga vloggers. Yan yung sinasabi natin, ganyan kalupit ang banateros. Kasi kung hindi nagsalita si Banat Bay at nagsalita sila dyan, wala ngang pipick up niyan. Kasi sila lang ang nanonood dyan, gets nyo? So nung binigay nila kay Banat Bay yung information, nilabas ni Banat Bay, inaway si Banat Bay, dumami yung umaway kay Banat Bay, ilan lang yung nagtanggol kay Banat Bay, naglabas sila ng ganito ngayon. Ano ngayon? Sumabog sa mukha ninyo yung mga bad breath ninyo. Diretso. may pirma ni Attorney Abad. Yan, opo. Na yung tungkol sa voting jointly ang gagawin. Kasi sabi nung isa na vlogger, hindi, yan, sang-ayon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nako, sigurado. Sino yun? May sinasabi sila na may isang vlogger daw na ang utak ay munggo na lang kakasigarilyo sa live. Sa live stream kakasigarilyo, yung ashtray mas mabaho pa yung bibig niya. Kasi yung ashtray, lang yun, abo lang yun nandoon. Pero yung nasa bibig niya, iba-ibang dimension yun nandoon. Yung mga walang modong mga vlogger. Na kung di mo naguhubo, nagpapakita ng mga tumbong nilang kala mo kalilinis. Panay ang sigarilyo sa harap ng camera. Yan, sinabi niya na may isang vlogger na nagsabi na, hindi, yung mga kaanib, yung mga kapatid, ay hindi tutol dyan. Ayan na. Pakilakasan nyo yung mga gunggong dyan. Laksan nyo yung volume ninyo, tapos namnamin yung maigi yung mga analysis nyo, mga punyeta kayo, na walang katuturan. Ako, mga insimada vlogger yun. Lalo na yung sumasayaw na nakapantit bra. Ayan. Kaya kasi mga papansin niyang kailangan mo pang sumayaw na nakapantit bra para lang sumikat ka. Alam mo mga gumagawa nung ganon?
may toyo. Di ba? Diyan sa sinusulong na People's Initiative, sumagot naman yung isa. Sabi ng isang vlogger, hindi, ang alam ko, may nakausap akong mga miyembro na Dadaya tayo na. Si Boss Dadaya tayo na. ayaw lang magpabanggit ng pangalan na sila ay tutulong kung sa mga bagay na yan, yung mga hakbang hanggang sa humaba ang trend kung saan-saan na napunta ang usapan. Iglesia ba si ninyo? Oo. Iglesia ni demonyo. Oh, Iglesia di patay gutom. Yan ang kanyang simbahan. Oh, sige, pasok. Ito po, Nason, Kasi mga kabayan. sa hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, maaaring ang hindi ninyo alam ang stand. Yan. At hindi naman ho namin kailangan sabihin ng stand dahil it doesn't matter sa inyo eh. Di ba? Oo nga, oo. Wala namang bagay yun. Pero Ay, hindi. Yan, dyan kayo nagkakamali, mga kapatid. Sino ba to? Si kapatid Salamin. Diyan po kayo nagkakamali. Kasi po, sa totoo lang, malaki ang respeto namin sa simbahan ninyo. At malaki ang respeto namin sa mga ninyo, membro ninyo. Kasi ang babait nila. Ibig sabihin, pag may sinabi sa kayo, talagang sinusunod nila. Ganun kami kabilib sa inyo. Kahit magkakaiba tayo ng paniniwala pagdating sa reliyon, kami talagang, kayo ang model, churchgoers, ng lahat ng mga nabuong relihiyon sa Pilipinas. Kung merong mga miyembro ng isang relihiyon or simbahan na talagang obedient, number 1 kayo dun. Number 1 kayo. Kaya wag niyong sasabihin na hindi naman kayo interesado dahil hindi naman kayo kaanib. Hindi po. Sa totoo lang, inaantay nga ng sambayan ng Pilipino yung endorsement ninyo sa tuwing eleksyon Kasi kapag ini-endorso ninyo, hindi natatalo Kaya nga lahat ng mga politiko, talagang gustong-gustong magpatulong sa inyo kasi nga, pag sinabi ninyo, ginagawa talaga ng mga miyembro ninyo. So, ayun yun. Pero sinabi na rin ni Kuya dito sa kanyang pahayag na siyempre, pag nagsabi naman kami ng posisyon namin, lalo dito sa channel namin, hindi nyo naman mapapanood dahil di naman kayo nanonood dito. So, paano na? dahil ho sa parang nagkakaroon na ng reklamo. Parang nagtatalo-talo at nagtatanong na yung marami sa aming mga miyembro Jan Taiza, yung yung apelyido mo bagay na bagay sa ugali mo, Tae. Jan Taesa. Bagay na bagay yung ugali mo sa apelyido mo. Isa kang Tae. Wala kang karapatan na tawagin ng isang simbahan na kulto. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Bastusin mo yung sinasamba ninyo. Yung simbahan ninyo, bastusin mo. Pero wag ka mambabastos ng simbahan ng iba. Okay, Jan, tumae ka na lang. Kayong mga gunggong dyan, nakakala nyo cool na cool kayo kapag kung nagko-komento kayo na ganyan, hindi po. Hindi po. Respeto. Kung gusto nyong irespeto kayo, mga putang ina nyo, rumispeto kayo. Kung hindi nyo kayang irespeto yung sarili ninyo, kahit na lang yung kapwa ninyo, irespeto ninyo. Kaya tamang-tama yung apelyido mo sa iyong pagkatao. Isa kang Tae. Alam na ho namin yung stand doon pa dahil ito po ay itinagubelin. Ayun, alam na mga talagang membro. Hindi ho nagmembro-membrohan lang. Yung mga nagsasabi lang na ganito. Kasi may mga kilala tayong ganyan yung kiniklaim lang sila na INC sila, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman umaatin. Diba? Yung, alam mo yun? Para lang ba masabi na kakaiba sila, ganun, para masabi na nakaanib sila, sabi lang sila ng sabi, pero kakaiba ang pinupuntahan nila. So ayun, sinabi na tagubilin.
Ibig sabihin, the information that I got from my friends that are members of this church is legit. Tapos, yung ang sinasabi ko sa inyo, yung mga banateros na kapatid sa paniniwala ng mga iglesia ni Cristo, ay sinabi din na sila ay nakatanggap actually ng sulat. Ngayon, sinasabi ni Nino Imbornal na may mga kinausap daw siyang mga iglesia at sinabi daw nung mga kausap niya na fake news si Banatbay. Aba, ito ay isang patunay na birds with the same feather flocks together. Bakit? Sinungaling si Nino, sa mga kaibigan niya mga iglesia ni Cristo, sinungaling din. Ayun na. So sinungaling yung mga nakuhanan niya ng impormasyon. O baka naman talagang wala kang nakuha ng impormasyon basta lang masabi mo na fake news. Fake news na. O kasi ang balita ko yung mga may topak, nag-hallucinate siya, minsan kinakausap niya yung sarili niyan. Pag minsan kaya hindi daw sila natutulog kasi binabantayan nila yung mga sarili nila, ganyan. O hindi ba? Yan ang lagi nating sinasabi. So yung impormasyon na pinagkuhanan nito ni Ninyo Buang, ni Ninyo Baliw, ay ayan, mga peking iglesia siguro yan. Baka born again yung mga yan. Nagpapanggap lang na iglesia. Baka mga Katoliko yung mga yan, nagpapanggap lang na iglesia. Pinake news din siya. Sabi ni LC Chan, pinagbabawal science ang magmura, huwag ka mag-alala, hindi naman ako iglesia eh. Hindi ako iglesia, kumakain ako ng dinuguan. Kahit may dugo yan, kakainin ko yan. So ayun malinaw. Merong coming from the horse's mouth na ayan, meron talaga sa kanilang tagubilin. So paano na yung mga sigaw na sigaw dyan na fake news? Magbubura na ba kayo ng mga content nyo tungkol dyan? Sakay kasi kayo ng sakay eh. Wala namang kayong koneksyon, nagpapakalakas-lakas kayo. Huwag na kayong magmalakas kung wala kayong lakas. You should know by now na kaya wala kayong narating sa buhay dahil mahina ang inyong mga kokote. Lagi niyong tatandaan yan Assess din ang mga sarili bago maglabas ng mga impormasyon kasi baka memya marami nang nasisira ang buhay dahil sa mga komentaryo nyo at kayo namang mga nanonood. Mamimili kayo ng mga vloggers Oo, hindi lahat ng nagmumura cool. Minsan si Buster at saka si Dada lang. Mas madalas ba sa nightclub o kaya sa bar kaysa sa simbahan, di ba? Sa sambahan, ika nga. Ibinili na po sa amin yan eh. At ang bilin po sa amin ano nga po? Tutol tayo. Tutol po kami Yan, Nelson, tayo. Ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Patay tayo dyan. Ba't sinasabi ninyo fake news si Banatbay? Baka naman, hindi Net25 to. Pero Net25 yung YouTube channel nila eh. O baka naman, iwalag na tong dalawang to. Ganyan ang isip ng mga tulonggis na yan. So, paano na ngayon? So, sino na ngayon ang fake news? Sino ngayon ang fake news? Kayong mga bobong nag-analyze lang? O si Banatbay? At ang banateros na naniwala? Ayan. So, siguro naman. Kayong mga nanonood pa sa mga abnormal na yan. Siguro naman, alam nyo na gino-joke time lang kayo ng mga animal na yan. Nako po, alinaw, pahulong sa pinakamalinaw. Di ba? Palakpakan naman dyan. Ayan sariwang-sariwang balita. February 20, alas 4. Hindi pa nga tapos yung live nila. Gumawa na ako ng video eh. Di ba?
Ano sinasabi? Tutol. Tutol. Di ba? Alina ho niyan, tutol ho sila sa PI. Okay? Wala pa hong lilinaw dyan. Kung hindi, yan na ho talagang pinakamalinaw na statement to mula sa Iglesia ni Cristo. Ayan. Ayan ang sinasabi ko. Alam nyo kayo mga tanso, wala pa kayong tinamaan. Lahat ng mga iniisip nyo, lahat ng mga inanalisa nyo, mali. Tingnan mo yan si Bobol Lipunan. Lahat ng mga pinagsasabi niyan, palpak. Kaya kita mo ngayon, nag-delete na daw yan ng mga ikinontent niya na kasi mare-record yun at magagamit yun against sa kanya eh. O ito naman si Onin Baliw. Sanay naman na masunog yan. Kaya nga kinakasuhan ng libel yan. Kasi nga wala namang impormasyon na matino na lalabas sa bibig niyan. Oo, kaya naku, Diyos ko po. Oh, so you should know by now. Ano ay net 25? Siguro naman maniniwala na kayo dyan. Kahit ito, pagbalik-balik ta rin po natin, hindi naman po magsisinungaling yung mga yan dahil sa kanila munang mismong istasyon yan. Di ba? Net 25. Di tuloy natin para mas malinaw pa. Ulitin ko po ha. Ulitin niya. Kami po, bilang dalawa ni Nelson, bilang kaanon sa Iglesia ni Cristo, ay tutol po kami Nako. sa isinasagawa ngayon. Sabi ni Mikey, bakit hindi siya nakukulong? According to him, meron nga siyang certificate of insanity. Ano mo ikukulong yung may topak? Kaya nga ang lakas ng loob mag-slander niyan. Kasi meron siyang pinagmamalaki nga niya actually na may topak yan. Na People's Initiative. Oy! Yung mga kongresista dyan, nako po. Ang inig-inig kayo kasi tutol. Lalong-lalo na yung mga claiming dyan na iglesia ako, kaanib ako. Baka naman gusto ninyong magsalita. Baka naman gusto ninyong magsalita na at sabihing tutol din kayo. Hindi ko naman sinabing labanan yung inyong speaker. Alam ko naman, napakahirap niyan. Siya may hawak ng budget nyo. Pero sabihin nyo lang, tutol ako. Tandaan ninyo, ano ang uunahin ninyo? Sino ho? Ang daming mga kapatid na iglesia sa Congress. Tanong lang, kapilya o pera? Ang masusundin ninyo, ang inyong paniniwala o ang inyong conviction o ang inyong pitaka? So, dinatawagan natin ng mga kongresista dyan, ha? Pitaka o ang inyong paniniwala? Naku po, patay tayo dyan. So, alam nyo na kung sino kayo mga tinutukoy natin dito. At yung mga humihingi ng tulong, yung sabi nga, nagsabog ng lagim. Kahit naman anong isabog niyan. Sabi ko nga sa inyo, credibility ang pinagbabasihan dyan. Credibilidad. Wala pong kredibilidad yung mga taong palipat-lipat ng pinapanigan. Wala yan, basura yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi nga pwedeng i-recycle yung mga yan eh. Kasi yung mga yan, nandoon po sila kasi tatlo yun eh. Plastic. Tapos meron doon nabubulok. At saka hindi nabubulok. Hindi nga sila pwede dun sa plastic eh. Dun sila sa nabubulok talaga. So kung saan lang, sabi nga ni Esme, kung saan lang may convenience or convenient sa kanila, dun sila. Kung saan sila tatabo nang ipapalamon nila sa mga sarili nila, dun sila. Sabi ko nga sa inyo eh, kung kami lang mga banateros mukha kaming pera at mukha kaming subscriber. Nung kumampi si Inday Sara kay Bongbong, sana nag-BBM na kami nun.
Eh di sana namamayagpag tayo sigurado naman ako magaling naman tayo sa mga insimada na yan. Pero di ba, mas pinili natin dito na walan tayo ng followers, walan tayo ng subscribers, bumagsak yung mga channels, yung views mababa. Pero naniwala tayo at kumapit tayo na dahil nga sabi ni Banat Bay, kapag nasa side ka ng tama, hindi ka magkakamali. True enough. Magdadalawang taon na sila sa pwesto. Anong nangyari? Hindi ba puro mali? Kasi sumide sila sa mali, kaya ngayon ang ginagawa nila, content tungkol sa mga vloggers, nakalaban nila. Tayo, asan? Nandun tayo sa tama. So kapag bumatikos tayo, kapag tayo ay talaga namang kumatake, ramdam na ramdam nila mga boss. Mia Poche, maraming salamat. Banat Bay, sorry. Ayan na nga, sabi ko sa inyo magagalit si Banat Bay. Hindi kita inindyan. Kailangan lang kita ipagtanggol sa mga tanso. At kailangan lang kita ipagtanggol sa mga gunggong na mga vlogger na kulang na lang kumain ng ipis sa live stream nila. Hindi ako nakatulog. Naka-workout nga ako kanina. Kaya lang nung sabi ko, iniwan na ako ni Banat Bay. Magla-live na lang ako. Oy, kampay ni, Satcho Kotaro ni. Satcho Kotaro. Honbawa. Sasama na ako sa susunod, Banat Bay. Ha? Kailangan lang kitang ipagtanggol ko si Spencer. Dahil si Spencer Lakali, malungkot dahil naisahan siya. Alam mo, Spencer, medyo bumaba ng konti yung respeto ko sa'yo. Mataas naman yun. Bumaba lang ng konti. Kasi pwede kang lokohin ng matinong tao pero baliw ang nakapangloko sa'yo. Akay mo, Spencer, nabudol ka ng baliw. Ay, ikaw talaga, Spencer, sige, tuloy natin to. Lumuluhod, papasok ng sambahan para sila'y basbasan at i-endorse ng INC ng mga kongresista dyan. Baka gusto ninyo makinig at sumunod. Kasi endorse pa sila sa inyo, hindi naman pala kayo nakikinig. Yun lang ha. Eto, tuloy natin. Ito po ay ipinaabot sa mga tagubilin na buwan na no? Ang nakaraan, hindi ba? At ito parang... Yun na importante dyan, buwan na. Bakit hindi kanyo pinapansin? At bakit tayo po ay nasabihan na iparating sa taong bayan? Kita nyo, mula nung ating inilabas ito sa ating channel, abay pumutok tong issue na to. Pumutok tong issue na to at ginawang pinag-usap-usapan sa netizen kasi parang hindi nila alam na meron na palang ganitong nagsasalita. Dahil nga lumabas po dito sa ating channel, maraming salamat naman po doon sa ating kaibigan na nagsabi sa atin ito. At sabi nga tayo daw ay i-announce ito. At alam nyo, sa totoo lang ako ay sobrang tutuwa at thankful na tayo po ay napagbilinan na ilabas ito sa social media dahil nga po hindi yung media pinipick up ito. Mayabang ba, Banateros? Mayabang ba ang Banateros, mga bossing? Hindi, di ba? Hindi kami nagyayabang. Nagyayabang lang kami kasi nga maraming mga grupo na naninira sa Banateros, sinisira yung kredibilidad ng Banateros. Kaya tayo nagyayabang at inirarab natin sa mga mukha nila, sa mga napakalalaking mga ego nila na sorry, kung pinagkakatiwalaan kami, kayo hindi. Sorry na lang, pasensyaan na lang tayo. Siguro, galing-galingan nyo sa susunod. Hindi lang kasi basta dapat naninira lang. Sa channel kasi natin, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi yung banat ng banat lang. Kaya gusto nila ma-pick up. Nag-trending naman ito sa social media. Kaya naman din eto nililinaw na nila. At least, 'di ba Dahil sa nag-trending ito, malinaw na ito
week ay inulit para bigyan po ng diin ang bilin na ito. At yung iba ho namang mga kapatid, pinakamabuti, huwag na kayo makipagtalo dun sa... Yun na po, narinig na po ninyo sa amin. Wag na kayo makipagtalo. Yung mga... Yan katulad ng sinasabi ko, ipinakalat na nila ito sa kanilang mga miyembro. Pero hindi po ito nagtitrending. At malamang sa malamang, napag-usapan na rin nila yan dyan, kaya lang, syempre sila lang naman na nanonood dyan. So ang ginawa nila mga bossing, lumapit sila sa isang pinaka malupit na source ni Banat Bay at sinabi na, Banat Bay, inaabangan ka nila. Gusto lang malaman, gusto lang iparating sa iyo ng kanilang simbahan na tutol sila diyan sa PI kasi nakikita daw nila yung iyong opinion patungkol sa PI, nakikita nila na ikaw din ay tutol sa PI. Ngayon gusto nilang sabihin sa iyo at gusto nilang ilabas mo sa channel mo, i-content mo kasi hindi sila pinipick up ng media. O kaya ayan, nilabas ni Banat Bay. Aba, hindi pinick up ng media pero pinick up ng mga tanga. Sabi siguro ng mga tangang vlogger nila, oy, it's napakadaling pabulaanan yan. Sigurado ako si Banat Bay, hindi Iglesia ni Cristo, hindi yan makakapag-secure ng letter na yan dahil sigurado hindi naman siya padadalan yan. Hindi naman siya kapatid. So, talagang kumagat sila sa pain. Lahat sila attack, pare-parehas, sabay-sabay. Banat Bay, fake news. Banat Bay, sinabi na ganito, nagsalita tungkol sa Iglesia ni Cristo. Bla bla bla. O yan, di ba? O ilang araw yun, pinaiikot nila ng pinaiikot. O, it's biglang, ayun na yung way, ayun na yung time na magbabalita ang Net25 kasi this time, pipick upin na yan. Bakit? Kasi nga, nag-aaway na yung mga vloggers. Sabi ko nga sa inyo, ang bagong mga trendsetters sa social media, mga vloggers. Hindi na yung mga mainstream media. Wala na. The age of mainstream media is talagang hindi na katulad nun dati. So ayun na yun, mga bossing. Nilabas nila yan right after magkagulo at tawag-tawagin si Banat Bay na fake news. Now, pwede naman silang di na magsalita tama? Pero bakit nagsalita pa rin sila? And it's as if to me na pinagtanggol pa nila dito si Banat Bay. Ganyan kalakas si Banat Bay. Ganyan kalakas. Ikaw na, palakpakan natin. Kaya nga ito masasabi ko sa inyo kayong mga nanonood dito, nasa tamang vlogger kayo. Kung nanonood kayo kay Banat Bay, kung kayo ay talaga namang humaling na humaling sa kanya at in love na in love sa kanya, ay kumbaga sa mga girlfriend at boyfriend ninyo, kayo po ay nasa tamang tao. Nasa tamang tao kayo, nasa tamang content creator kayo. Dyan, yung mga hindi ho na-attend ng sambahan, huwag na ho kayo makipagtalo. Maganda ho, ayan po, narinig niya na mismo sa inyong channel na Net25. Ang stand ng Iglesia ni Cristo at sana po naman doon sa mga vlogger, yaman din lamang nanonood at nakikinig po kayo ngayon, yun po ang stand. Gets nyo? Yaman din lamang na nanonood kayo at nakikinig ngayon, so itiniming talaga nila na ilabas to ngayon dahil mainit na mainit ito. Hindi ba? So, sino ang ginamit nila para uminit itong usapan na to? Siyempre, walang iba. Ayan, nakalagay, Banateros. Di ba? Galing, no? Na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yun po ang bilin na tinanggap namin hanggang sa ibaba na son. Kasi meron tayong messaging na hindi nagagaya ng iba. Sa iba't ibang kaparaanan kasi tumatanggap tayo ng mga tagubilin, di ba? May mga pagkakataon sa pagtitipon at meron pagkakataon sa mismong mga pagpupulong sa mga sambahayan, hindi ba? Maaring yung ibang ang ganda ng logo ng Banateros. Kita mo naman, bilis kilos. Yan ang mga bilis kilos. Bilis kilos, DDS. San ka pa? Kaya kailangan mag-like and share na kayo, sabi ni Bicolanang Makulit.
Ayan ha. Kita nyo naman. Antayin ninyo yung ipamimigay ni Banat Bay ng mga merchandise. Libre po yan. Libre yung pamimigay ni Banat Bay yan. Amazing. Diba? So ayan yung ating balita tungkol dyan. Tuloy pa natin. Napakaganda kasi nito. Ang kaanib ay hindi nakadalo sa pagkakataong ibinigay yung bilin, kaya baka sila malito. Ito ho ay binabanggit na ho namin para maging malinaw at lalong-lalo na dun sa mga hindi naman miyembro at nagtatanong. Ayan po. So yun po, inuulit ko po. Ano po ba ang stand namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? At sa bilin na tinanggap namin ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Okay na po. Sana ay malinaw yan sa lahat ng ating mga kababayan. No? So ayan po. Ayan, bating pangwakas. Ito gusto kong ikiskis sa mga mukha ito ng mga bobong mga nagpapanggap na mga makabayan. Ayan, pakinggan ninyo itong bating pangwakas ni Banat Bay. Po ang tagubilin ha. Malinaw na po. So paano po yan? Yung mga nagsasabing hindi totoo yung sinabi ko. Mag-empake na ho kayo. Sara nyo na yung channel nyo. Puro kayo fake news. Di ba? Yun ang totoo Sabi ko naman sa inyo dito ho sa Banat Bay Channel, kasama ko si Coach Olit, si Boss Dada, hindi ho kami nagdadala ho dito ng fake news. Kahit ho ito ay makakatulong sa aming pinaglalaban, basta fake news. Doon tayo. Pag totoo. Ito ho, matagal na ho sinasabi ng iglesia ho ito, sa mga membro nila, meron pang mga ilang troll dyan na sasabihin, hindi totoo yan, hindi totoo, kaanib kami. Pero kasi iba nga dyan, mga troll na lang mga fake account Pero yung talagang aktibo sa INC, alam mo nila yan. Kaya nga nililinaw na ho nila, ito na ho yan ang sinabi ng Iglesia ni Cristo. At kayo naman ho mga tagapakinig, sana ho maging aral na ho sa atin ito. Maging aral na ho sa atin na wag ho tayong maniniwala doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Doon lang ho tayo sa mga vlogger na alam nating hindi ho nagpapakalat ng fake news. Doon ho tayo sa mga vlogger na talagang ang kanilang source, walang iba kung hindi ho yung mismong talagang source na credible. Hindi ho yung kung sino-sino, kung saan galing na animal dyan, tapos bigla na lang sasabihin, ito yung narinig nila. Huwag na tayo doon. Baguhin na ho natin ang takbuhin ng vlogging. Doon na lang ho tayo magbigay ng opinion doon sa mga lehitimong facts, lehitimong balita. Kasi ang problema, minsan react tayo ng react sa mga bulong-bulungan lang. Sa chismis lang, ika nga. Para tuloy nagiging, sabi nga nila, sarswela na ho ang social media. Kung sino na lang, mabigyan dyan ng mikropono, kaya makakuha ng cellphone, magsasalita na, magbablog na, magbibigay na ng opinion. Ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nakatulad ng mga vlogger. Hindi, mga totoo lang Yung mga vlogger na, yung mga bulaang propeta yan. Basta-basta nagsasalita out of nowhere, bigla na lang may sasabihin na kung ano-ano, galing sa ganitong demonyo, ganitong ahas, ganitong kung saan-saan galing. Doon lamang po tayo sa merong source na legitimate. Huwag sa chismis. Dahil po, tayo, si Banat Bay, galit na galit sa chismis at fake news. At ang mga banateros, banateros, hindi ho yan mga matatalino po yan at nagsusuri talaga kung ang sinasabi ng isang vlogger ay totoo o hindi. Diba? Kaya maraming salamat po. Ayun. Tuktungan ko lang yung sinasabi ni Banat Bay na itaas natin yung antas ng pagbablog dito sa Pilipinas. Pero hindi po tataas yung antas ng pagbablog sa Pilipinas kung yung mga manunood na katulad ninyo ay magsisettle down na lang sa putyo-putyo. Kailangan po, taasan din ninyo yung standards nyo pagdating dun sa mga tao na pinakikinggan ninyo lalong-lalo na sa social media. Kasi kapag kayo, tumangkilik kayo ng gunggong, tumangkilik kayo sa tanga, nakita nung tanga na maraming nanonood at tumatangkilik sa fake news niya, malaking problema po yan. Ibig sabihin, magpapatuloy yan sa kanyang ginagawa kasi may tumatangkilik sa kanya kikita yan. So, ipagpapatuloy niyan yung pag-fake news niyan. Therefore, hindi mamamatay ang pag-fake news sa social media. So, kailangan kayo din bilang mga manonood, sinasabi ko nga sa inyo na ang banateros ang hindi
ay hindi pinakamagagaling ng mga vloggers. Wala kaming silbi. Sabi rin ni Coach Oli yan, mga bobo kami. Oo, pero ito lang ang masasabi namin sa inyo. Maaring hindi kami kasing tatalino ninyo, na katulad ng mga abogado, maaring hindi kami kasing fluent ninyo in terms of speaking in the English. Maaring ganon, pero isa lang ang masasabi ng Banateros sa inyo. Kami po ay hindi gagawa ng istorya at hindi po namin kayo ipapahamak. At kami po ay nakaside lang po kung ano po yung tama. Dahil pag Banateros, pag tama, pinapalakpakan, pag mali, binabanatan. Ayaw po natin nung masyadong bulag. Actually, ayaw natin ng bulag na tagasunod. Gusto natin yung tagasunod talagang may sarili siyang isip at sina-challenge niya lahat ng mga information na kanyang nakukuha from YouTube.